Happy Friday, Jen, at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, kahit na po nag-uulan, at paminsan-minsan po ay naapektuhan kayo ng baha. Ayaw nga pala, no? Yun nung sabi nila, ang Luzon ay mukhang isang linggong makulimlim. Hindi po sumikat ng araw, Kong. Antindi, ang mahaba itong yung enteng hanggang ngayon, Nelson, di ba? Mukhang wala tayong naramdamang sikat ng araw sa nakalipas po na 7 araw. Ayun nga, Jen, Kong, pati ang Pangulo ay nagtataka. Dahil bakit binaha yung ibang lugar, lalo niya dyan sa Rizal, na hindi naman dati binabaha, ha? Kagaya na lang nung Antipolo. Di ba? Antipolo tsaka yung Taytay ba, Tanay? Yung Antipolo, mataas na nga yun Kaya kanina po sa situational briefing sa Antipolo, ay tinanong ho ng Pangulo, bakit nga nagbaha dyan sa Antipolo, sa Rizal? Ayon naman kay Rizal Governor Nina Inares, hindi lang Antipolo, binaha rin ng Hala-Hala at Teresa na karaniwan naman ay hindi binabaha. Medyo pataas na ito. Doon sa pabundok na ito, di ba? Katumbas daw ho, ang sabi naman, kasi malaki ang volume ng ulan. At ang isa pang problema ay yung waste management, Kong. Mukhang, ayaw ko, bagay sa inyo, Kong, kainta, ito talagang laging lubugunin, no? So, kayo atas lahat sumasalunod galing sa itaas Yung kainta, boring na yan Pangkaraniwan na. Karaniwan na sa amin yan Oo nga, pangkaraniwan na sa inyo. Ay, nako. Yun po. Pero ang latest ata, hindi natin na-expect, 15 ang total na casualty ng epekto po nitong bagyong Enteng. At wala pa tayong reported ukol sa casualty, sa damage naman ng property, infrastructure at saka mga agricultural products. Ayaw mo bang yan ng Jen? Yan ang pasadahan ng Quadcom, yung tungkol sa baha? Dapat yan. Walang bago dyan, Kong. Hindi ba, Jen? Kinalakay na nga natin yan Na dapat tingnan nila kung bakit hindi lang baha Kong Yung ragasaba ng tubig, apakalakas. Tika, ikaw nga nagsabi, kung yung dating hindi dinadat na ng baha, katulad ng Antipolo, mga matataas na lugar. Nako. Hala-Hala, at saka yung Teresa. Hindi ba makatwiran lang na yan ang pasadahan ng Quadcom? Hindi controversial yan, Kong? Parang hindi po type nila yan? Ikaw naman. Ibig mo bang sabihin kapag ikaw ay nasalanta ng baha, hindi apektado ang pamilya mo? Well, apektado rin po. Pero Ilang karapatan ang maaring nawala sa akin? Halimbawa, yung karapatang kumain dahil nawala yung aking, nilubog yung aking pananim mga ari-arian, no? Yung karapatang kong pumasok sa eskwela, lubog yung eskwela Pati gamit ko nawala. Kaya ko, pinapanood ko yung tanong nyo tungkol sa Commission on Human Rights, Isang araw ata yun. Tungkol sa red tagging. Di ba? May karapatang pantao na nawawala. Bakit anya... Ninamin nila, di ba? Yun na nga. Hindi, ang ibig ko sabihin, kung ang baha ay talagang nakaka-apekto sa napakaraming tao at naapektuhan ng karamihang bahagi ng ating pamumuhay. Inaakala ko na pasadahan. Sa pagtaya ko, Kong, hindi papatul ng yan, makapangyarihang Quad Committee, Kong. Ewan ko lang, Nelson, ang palagay mo? Kapag hindi mo tinalakay yan, hindi ko na maintindihan kung ano ang gusto mong sabi talakayin. Ganun din. Kasi, bakit ba kinakailangan mong tinatalakay pa yung Pogo? Sinabi na nga ng Pangulo, stop na yun. Stop na yan. Effective today. Immediately. Hindi, effective today. Kailan ba niya sinabi yun, Jen? 22 ng Hulyo. Yun ang kanyang yun ang kanyang SONA. Effective today. Sabi niya ganon. The operations of all Pogos in this country are banned. Yan. Tagalog mo nga yun, Nelson. Simula sa araw na ito, bawal po ang operasyon ng Pogo. Yun. Bakit tinatalakay niyo pa diyan? Hindi pa naman daw po huminto, Kong. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Sinabi ng Pangulo, effective today. Wala ng Pogo. Ayoko na yan. Ba't ba pinipilit pa ninyong
pinipilit pa ninyong buksan ang pag-uusap tungkol dyan. Tinapos na nga ng Pangulo yan. Ang baha, Oho. ang napakarami pong sinalanta. Ang dami pong naapektuhan yan. Nako, kasi Bakit tayo ninyo? Kasi kung pagka tinalakay niyo po yan, siyempre patatawag niyo ang DPWH. Makakalkal ngayon ang maraming pondo ng DPWH na hindi nagugol at yung iba naman ay hindi malaman kung saan ginugol, Kong. Na magagawa natin talaga naman ganun dapat mangyari ron. Eh baka ho yung mga nagtatanong doon sa Kongreso ay walang magtanong. Baka mag-backfire yung tanong eh. Baka sangkot silang lahat doon. Baka mag-backfire po yung tanong, Kong. Di ba? Pagka ganun, magkakaroon ng pagdududa ang mamamayan. Anong Ang ibig ba ninyo sabihin kanya, hindi nyo uusisahin ng baaging yan, samantalang yan ang napakalaking nagbibigay ng perwiso sa ating buhay. Bagay, totoo kayo dyan, Kong. Ano ha? Ibig mo sabihin ba, may pagpapatuloy natin ang normal na buhay kung nakalubog po kami ng baha hanggang ngayon? Hindi po ba ninyo iisipin na yan ang kauna-unahan at yan ang priority na dapat pakialaman nyo? Sa bawat tag-ulan na lang, ganito pong nangyayari. Hindi na po ba pwedeng magbago ito? Baka naman po dahil ang inyo naman pong ginagawa ay para sa taong bayan. Unahin na po ninyo ito. Yun lang naman ang punto. Sa kabatiran po at kapakinabangan ng higit na nakararami, sana, Kong, maganda pong pag-usapan yan. Kasi nationwide ho yan eh. Pero again, baka naman contractor ka dyan, kaya ayaw mong... maapektuhan po yung mga negosyo namin dyan, Kong. Maapektuhan po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya diba? pala atubili kayo eh. Kaya naman pala alumpihit kayo. Inilalagay ko yung sarili ko sa miyembro ng Quadcom, Kong. Baka hindi ho maging appealing sa amin yung sinasuggest ninyo. Pero iniisip mo ba na hindi nagtatanong, maaring nag-iisip ang mga taong bayan? Saan ba ikapapunta yan? Bakit ba? Bumababa ba ang presyo ng bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain sa kakahiring po ninyo niyan? Yan po ba yung priority ninyo? Mukhang sa report kong bumaba naman daw po, naging 3.3 ang inflation natin. Noong Agosto. Sa Agosto, Kong. Baka epekto po ng Quadcom yun, hearing. Diba? I-connecta mo, yan ang ibig ko sabihin. Ganun ho ba? Totoo ba? Ang dapat na magsabi niya sa akin, yung mga asawa ninyo, na yung pamamalengke nila, ganun nga nangyari. Pagka hindi naman ganun, hindi totoo yun, Kong. Sabi niya, paano ngayon? Sinong paniniwalaan ko dyan? Hindi ho, malabong yan, Kong. Baka sa papel, totoo yan. Lalo ito ngayon ko, itong hawak kong balita. Ano yan? 90 million flood control project sa Arayat. Nasira ulit. Pagtakin nyo ito, Kong. Kung ito pag-uusapan, sino ang nagpondo? 90 million pala ito, flood control project sa may bahagi ng Arayat, Pampanga. Sira? Arayat? Opo. Kanino distrito yan? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung kaninong distrito Yan ito. ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kasi kung suggestion nyo po sa baha, matakin nyo, accountability, human rights, dangerous drugs. Ano pa may pangatlong komite? Public order and safety ata, Kong, ano ha? Public order and safety, public accounts. Public accounts, human rights. Yung apat na yun, Kong. Apat nga eh. Walang po yung sa baha eh. Hindi sakop ng Quad Committee eh. Baka adik yung gumawa ng Bakit ba ayaw ninyong ikonekta na ang isang taong tinamaan ng baha, apektuhan ng sinalanta lahat, pati kabuhayan, hindi na siya makakain ngayon, hindi niya na malaman kung may pagpapatuloy pa niya yung buhay niya. Yun lang karapatang kumain sa bawat araw dyan. Number 1 na human right yun eh. Di ba? Hindi mo ba isasangkot doon yun? Bagay, pwede kayo, Kong. Ang sinasabi mo ba lang bang yung human rights ay yung nagagawa ng mga state agents o kaya yung mga private armed groups na kung ano-anong pinaggagawa at naapektuhan ng ating mga mama. Yun lang ba sinasabi mong human rights? Ang pinaka-basic na human rights, Jen. Ay yung gusto niyang kumain,
Ngunit hindi siya makakain, hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, Jen. Hindi niya magawa. Walang sustansya yung kinakain niya, no? Ha? Hindi nga, wala siyang makain, Jen. Totoo. Oo. Oh, hindi ba karapatang pantao yon, basic? Bagay. Wala siyang makain, nabaha siya. Wala sa Isasabihin mo ngayon, hindi pwedeng pagtalunan sa Quadcom? Oo nga, no? Pwedeng i-recommenda natin na sa Quadcom sa tingin mo. Dapat lang. Ang number 1 na ipapatawag. Ilang bahagi ba ng pati nga yung ekonomiya natin, nasalanta dyan, tinamaan, na-damage. Oo. Iisipin mo, sa susunod na pag-uulat ng ating ekonomiya, economic report natin, sigurado sasabihin nila, ilang porsyento ang nawala sa atin sa agrikultura. Ayan, opo. Dahil totoo dyan. yan. Ilan ang nasirang infrastructure ng dahil dyan. Hindi pa katibayan yan na napaka-importante na usigin kung sino dapat usigin dyan sa bakit nangasira lahat yung mga flood control. Opo. Hindi.